Hi KLE! Kung gusto mong suportahan pa ang ating channel, maaari kang mag-join sa ating channel membership. Sa halagang 25 pesos kada buwan, matutulungan mo na ang Learning Express 101. Maraming salamat. Matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutang i-hit ang like button at bigyan ng malaking like ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel at gusto mo ng mga educational contents, mag-subscribe ka na para updated ka sa ating mga bagong uploads. Narito na ang December mga ka-LE at gusto ko lang kayong batiin ng maagang Merry Christmas at Happy Holidays. Dahil holiday season na, magandang ilibre nyo ang inyong loved ones ng masarap na Mango Graham Shake mula sa Jaycoy's Milkshake. Mga ka-LE, kung kayo ay nakatira malapit sa Bagong Silang sa Caloocan City, bisitahin nyo na ang Jaycoy's Milkshake at orderin ang kanilang napakasarap na Mango Graham Shake. Ang kanilang location ay sa Phase 7B at sa Phase 2 sa Bagong Silang Caloocan. Bisitahin nyo na ang Jaycoy's Milkshake sa Bagong Silang mga ka-LE. Maraming salamat. Ngayon mga ka-LE, kumuha na kayo ng turon at kape dahil pag-uusapan na natin ang pinakamapanganib na hayop sa buong mundo. Ang Homo sapiens ay ang isa sa pinaka-versatile na organismo sa Earth. Hindi tulad ng ibang hayop, tanging mga Homo sapiens lamang ang may kakayahang manirahan sa magkakaibang klima at kondisyon ng kalikasan. Ang tao ay naninirahan sa lahat ng dako, mula sa may init na disyerto hanggang sa malalamig at naghihilong teritoryo, mula sa masusukal na kagubatan hanggang sa matatayog na kabundukan. Nagawa na nating sakupin ang mundo nang hindi na ngailangan ng malaking pagbabago sa ating genes. Ngayon mga ka-LE, hindi natin maikakailan ang ating paglago at paglaganap sa mundo ay nakaapekto rin sa kalikasan at sa mga hayop na naninirahan dito. Kaya naman marami ang naniniwala na ang modernisasyon at urbanisasyon ng sangkatauhan ay ang numero unong rason sa pagkasira ng ating kalikasan. Sinasabi ng ating mga megacities at global industries na sumusuporta upang magpatuloy ang ating sibilisasyon ay masama para sa kalikasan at sa mga hayop. Dahil sa idea na yan, hindi natin maiwasan tanungin ang ating mga sarili kung kinakailangan na ba nating pigilan ang modernisasyon at bumalik na lang tayo sa simple at sinaunang pamamaraan ng buhay kung saan sinasabing wala tayong masyadong negative impact sa kalikasan. Pero mga ka-LE, may basihan ba ang bagay na ito? Totoo ba na kapag binitawan natin ang modernong buhay at bumalik tayo sa simple at sinaunang pamamaraan tulad ng ating mga ninuno, ay mawawala ang ating negative impact sa kalikasan? Hindi ito alam ng marami, pero marami sa mga modernong pag-aaral ngayon ang nagmumungkahi na mali ang idea na ito. Dahil ang ating mga ninuno ay hindi kasing inosente gaya ng ating inakala. Lumalabas kasi sa mga bagong pag-aaral na noon pa man, kahit na hindi pa moderno ang pamumuhay ng mga Homo sapiens, marami na tayong negatibong impact na iniwan sa kalikasan. At ang mga bagay na ginawa ng ating mga ninuno na naging dahilan upang masira ang kalikasan at maubos ang iba't ibang species ng hayop at tao ay unti-unti na nating natutuklasan ngayon. Ngayon mga ka-LE, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, pag-usapan muna natin kung ano ba ang tinatawag na megafauna. Ang salitang megafauna ay hango sa salitang Griego na mega na ang kahulugan ay large at sa salitang Latin na fauna na ang kahulugan naman ay animal life. So mga ka-LE, lumalabas na ang kahulugan ng salitang megafauna ay large animals. Tayong mga tao rin ay maituturing na megafauna. Ang mga megafauna kasi ay ang mga hayop na higit sa 44 kilos ang bigat kapag nag-mature. Ang iba pang halimbawa ng mga megafauna o mga malalaking hayop na makikita natin sa ating mundo ngayon ay ang mga elepante, giraffe, mga oso, mga balyena, mga tigre at mga gorilya. Ngayon mga ka-LE, ilang milyong taon ang nakararaan, ang ating mundo ay naging tahanan ng mga pambihirang megafauna mula sa iba't ibang kontinente. Tulad na lang ng sinaunang Australia. Nabuhay sa kontinenteng ito ang Procaptodon. Ito ay mas kilala natin bilang giant short-faced kangaroo na nabuhay sa Australia noong Pleistocene period. Tinatayang ito ay may bigat na abot sa 200 kilos at may bigat na 6 feet. Nabuhay din sa kontinenteng ito ang marsupial lion. Ito ay ang apex predator ng sinaunang Australia at ito ay maikukumpara natin sa mga modernong leon at tigre.
Nabuhay din sa Australia ang mga higanteng koala, mga higanteng ibon tulad ng Genyornis. Ang ibong ito ay isang halimaw. Tinatayang ito ay may bigat na aabot sa 350 kilos at may taas na 7 talampakan. Marami ring tambuhalang reptiles sa kontinenteng ito noon. Nagkalat sa lupaing ito ang mga higanteng sawa na kayang tapatan ang laki ng mga anaconda. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang Megalania. Ito ay isang literal na dragon dahil ito ay isang higanteng species ng bayawak. Sa Australia rin nabuhay ang Diprotodon. Ito ay isang higanteng wombat at ito ang itinuturing na pinakamalaking marsupial na nabuhay sa mundo. Ngayon mga ka-LE, maliban sa mga ibon at reptiles na aking binanggit, ang lahat ng mga higanteng hayop na ito ay mga marsupials. Ang salitang marsupial ay tumutukoy sa mga mammals na nagtataglay ng abdominal pouch kung saan nila inaalagaan at pinapalaki ang kanilang mga anak, kagaya ng nakikita natin sa mga kangaroo ngayon. Ibig sabihin, tulad ng mga kangaroo, isinisilang nila ang kanilang mga anak habang ang mga ito ay parabang maliliit na fetus pa lamang, at upang sila ay lumaki, ang mga ito ay kinakailangan dumede sa kanilang nanay habang sila ay nasa loob ng kanilang abdominal pouch. Ngayon mga ka-LE, heto nang nakalungkot sa bagay na yan. Hindi na natin makikita ang mga pambihirang megafauna na ito dahil silang lahat ay naging extinct noong 45,000 years ago. Lumalabas sa mga bagong pag-aaral na naglaho sa mundo ang mga hayop na ito sa loob lamang ng napakaikling panahon. Tinatayang sa loob lamang ng 1,000 taon, umabot sa 95% ng Australian megafauna ang naging extinct noong mga panahong iyon. Ngayon mga ka-LE, noong una, ito ay isang malaking misteryo. Paano nga naman kasi mangyayari na maraming higanteng hayop ang naging extinct sa loob lamang ng 1,000 taon? Ang isang teorya na kanilang tinitignan ay ang epekto ng climate change sa mga hayop na ito. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga megafauna ng Australia ay hindi mabilis na nakapag-adjust sa pagbabago ng panahon at klima, dahilan upang silang lahat ay maubos. Pero mga ka-LE, nang dumami ang ating archaeological discovery mula sa Australia at iba pang panig ng mundo, naisip ng mga eksperto na baka hindi ang klima ang pumatay sa mga hayop na ito. Sa panahon natin ngayon, madali na lang isisi sa climate change ang lahat ng problemang nangyayari sa kalikasan. Marami kasi yung naniniwala na tayong mga tao ang dahilan kung bakit nangyayari ang climate change at masama ito sa kalikasan at sa mga hayop. Pero mga ka-LE, mahalagang malaman na ang climate change ay laging nangyayari sa ating mundo, nandito man tayo o wala. Pinapabilis lang natin sa ating mga aktibidad ang climate change, pero hindi tayo ang pangunahing rason kung bakit ito nangyayari. Hindi lang natin ito napapansin mga ka-LE, pero ang lahat ng pangyayari sa ating kalikasan ay nangyayari kasabay ng iba't ibang climate change. Sa katunayan, ang ating mundo ay makailang ulit nang dumaan sa cycle ng Ice Age, El Nino at La Nina. Base pa nga sa mga pag-aaral, ang ating mundo ay nakakaranas ng Ice Age kada 100,000 years. Ang pinakahuling Ice Age ay nangyari noong 75,000 hanggang 15,000 years ago lamang at namumuhay na ang iba't ibang species ng tao noong mga panahong iyon. Ngayon mga ka-LE, may ilang butas ang climate change theory. Ang higanteng Diprotodon ng Australia kasi ay nabuhay ng 1.5 million years bago sila maging extinct. Ibig sabihin nito mga ka-LE, ang dambuhalang species na ito ay nanatiling buhay ng 1.5 milyong taon at nagawa nilang malampasan ang iba't ibang climate change. Kabilang narito ang higit sa 10 ice age na nangyari sa Earth. Kaya naman lumalabas na hindi nila kahinaan ng climate change dahil ilang beses na nila itong pinagdaanan pero hindi naman sila naging extinct. Kaya naman nananatili pa rin ang tanong, bakit sila at ang 90% ng Australian megafauna ay naglaho noong 45,000 years ago? Nakatatak na sa isip natin na ang modernisasyon at urbanisasyon ang tunay na nakakasira sa kalikasan at sa mga hayop. Kaya naman hindi natin iniisip ang posibilidad na ang ating mga ninunong Homo sapiens ay mga mapanirang organismo rin. Ito ang isa sa mga teoryang hindi natin madalas mapag-usapan, pero maniwala man kayo o hindi, malaki ang posibilidad na may kinalaman ang ating mga ninuno sa pagkaubos ng mga higante ng Australia. Tinatayang unang narating ng mga Homo sapiens ang Australian continent 50,000 to 70,000 years ago, at sa mga panahong ito rin nagsimulang bumaba ang populasyon ng Australian megafauna. Nakalungkot ang bagay na ito mga ka-LE dahil ang lahat ng archaeological records ay itinuturo ang ating mga ninuno bilang salarin. Ngayon mga ka-LE, sinasadya man nila o hindi, may ilang teorya ang mga archaeologist kung paano nagawang ubusin ng sinaunang Homo sapiens ang Australian megafauna.
Una, mabagal magbuntis at kakaunti lamang kung mag-anak ang malalaking hayop na target ng mga Homo sapiens. Yung tipong kahit isang diprotodon lang ang patayin ng mga Homo sapiens kada buwan, sasapat na ito upang dumami ang kanilang death rate kumpara sa birth rate. Kung kakaunti lamang ang isinisilang at napakarami ang namamatay, ilang libong taon lang ang ating aantahin bago mapatay ng tao ang pinakahuling diprotodon. Bukod pa riyan mga ka-LE, hindi rin mailap sa mga tao ang mga higanting ito. Baka nga dinadaan-daanan lang nila ang ating mga ninuno dahil sa unang tingin, hindi naman mukhang mapanakit ang mga tao. Ang mga Homo sapiens kasi ay hindi katulad ng ibang predators. Wala tayong matutulis sa ngipin, wala tayong malalaking muscles, at wala rin tayong matatalas na kuko. Bukod pa riyan, ang mga Homo sapiens ay bagong salta lang sa Australia noon. Hindi pa familiar ang mga hayop na ito sa kanila. Kinakailangang ma-develop ng mga hayop na ito ang kanilang takot sa Homo sapiens. Pero dahil mabagal ang proseso ng evolution, naubos na ang kanilang lahi bago pa man nila magawa ito. Ang ating pangalawang teorya ay tungkol sa agrikultura. Posible rin na naubos ang mga higante ng Australia dahil dinala ng ating mga ninuno sa kontinenteng ito ang paggawa ng apoy at pagsasaka. Ang fire agriculture ay isang klase ng pagsasaka at talagang nakakasira ito sa kalikasan dahil tinatanggalin nito ng food source at tirahan ang mga hayop. Sa proseso kasi ng fire agriculture, sinusunog ng mga tao ang isang damuhan o kagubatan upang ang mga ito ay gawing sakahan, dahilan upang magbago ang ecosystem at mawala ng food supply at tirahan ang mga hayop. Ang ebidensyang posibleng magpapatunay na ginawa talaga ng mga Homo sapiens ang bagay na ito noon ay ang mga plant fossils na nadiskubre sa Australia. Ang eucalyptus tree ay isang klase ng fire-resistant na puno at rare ang mga ito sa Australian continent noong 45,000 years ago. Pero nang dumating ang mga Homo sapiens, bumilis ang pagkalat ng eucalyptus tree habang ang ibang species naman ng halaman at puno ay unti-unting naglaho. Ito ay nagmumungkahi na nagsunog ng malalawak na halamanan at kagubatan ang mga Homo sapiens noon dahilan upang mawala ng food supply ang mga higanting herbivores at bumaba ang kanilang populasyon. Ngayon mga ka-LE, ang pangatlong teorya ay nagsasabi na maaaring nakadagdag lamang ang pangangaso at pagsasaka na ginawa ng ating mga ninuno. Pero hindi natin dapat kalimutan ang climate change. Sinasabing posibleng maraming hayop sa Australia ang namamatay tuwing nangyayari ang climate change, pero nakakabangon din sila kaagad mula rito. Pero noong nangyari ang huling climate change, hindi na sila nakabangon dahil bukod sa sila ay hinahunting na ng mga tao. Nawala na din sila ng mga pagkain at tirahan dahil sa sakahan ng ating mga ninuno. Ngayon mga ka-LE, pwede nating sabihin na walang kinalaman ang mga Homo sapiens sa pagkawala ng mga megafauna ng Australia. Pwede nating sabihin na nagkataon lamang ang lahat ng ito. Pero mga ka-LE, mahirap isipin na inosente ang ating mga ninuno kung ganito rin ang kwentong nangyari nang marating nila ang iba pang lugar at kontinente. Tulad na lang ng kwento ng isla ng New Zealand. Sa loob ng ilang milyong taon, ang ecosystem ng islang ito ay nagawang makapag-adjust sa iba't ibang climate change. Pero noong dumating ang mga Homo sapiens sa islang ito 800 years ago, ilang siglo pa lang ang lumilipas, naging extinct na ang halos lahat ng kanilang megafauna, kasama na ang 60% ng species ng ibon. Totoo ito mga ka-LE. Ang mga taong napadpad sa New Zealand ay walang dalang mga modernong kagamitan. Wala silang mga sasakyan. Wala silang malalaking buildings at factory na nagbubuga ng pollution sa hangin. Pero nagawa pa rin nilang sirain ang ecosystem ng kanilang isla. Ang ating mga ninunong Homo sapiens din ang rason kung bakit wala na tayong nakikitang mga mammoth ngayon. Noong 18,000 BC, ang mga mammoth ay nagkalat sa hilagang bahagi ng Europe at Asia. Nang magsimulang lumaganap ang mga tao sa lupaing ito, hinanting nila ang mga woolly mammoth para sa kanilang mga karne at balat, dahilan upang mabilis na bumaba ang kanilang populasyon hanggang sa sila ay maging endangered species noong circa 8,000 BC. Ang Wrangel Island sa Arctic Ocean na lang ang naging tahanan ng mga higanting elepanteng ito. Pero silang lahat sa islang iyon ay naging extinct din noong 2000 BC matapos itong mapuntahan ng mga tao. Hindi rin ay iba ang kwento ng ating mga ninuno sa dalawang kontinente ng Amerika. Noong circa 21,000 hanggang 16,000 BC, narating ng mga Homo sapiens ang kontinente ng Amerika. Mabilis nilang nasakop ang mga kontinenteng ito at tumambad sa kanila ang mga exotic na megafauna ng American continent. Sinalubong sila ng mga dambuhalang mastodon, mga higanting daga na kasing laki ng kotse, mga higanting leon, mga higanting kabayo at kamelyo, mababangis na saber-toothed cats, at mga higanting ground sloths na
may bigat na 8 tonelada at may taas na 20 feet. Ang South America ay meron ding mga exotic na megafauna tulad ng mga higanting armadillo, higanting mga sawa at mga nakakatakot na higanting ibon. Ngayon mga ka-LE, hindi tayo sigurado kung ano ang ginawa ng ating mga ninuno nung lumaganap sila sa lupaing ito. Pero ayon sa mga pagtataya, ilang libong taon pa lang ang lumilipas matapos marating ng Homo sapiens ang North America. Umabot na sa 70% ng large animals ang naging extinct sa kontinenteng ito. Sa South America naman, tinatayang nasa 80% ng megafauna ang naging extinct sa parehong panahon. Ang saber-toothed cat na isa sa pinaka-iconic na prehistoric animal na nagawang mabuhay sa Earth ng halos 34 million years ay naging extinct sa loob lamang ng 2,000 taon dahil sa mga tao. Ganon din ang mga higanting ground sloths, higanting leon, Native American horses, Native American camels, mga higanting daga, mga higanting armadillo, at mga dambuhalang elepante. Hindi lang yan mga ka-LE, naging extinct din ang libo-libong species ng maliliit na mammals, ibon, reptiles, mga insekto at mga parasite. Ngayon mga ka-LE, pinag-aralan ng mga scientists ang mga fossilized na buto at dumi ng malalaking hayop na kanilang nadiskubre sa Amerika. At kanilang natuklasan na ang halos lahat ng pinakabatang fossilized na buto at dumi na kanilang nakuha ay tumutugma sa panahon kung kailan lumaganap ang mga ninuno natin sa Amerika. Walang mga batang fossils na nadiskubre ang mga archaeologist na lumampas sa panahon ng tao sa kontinenteng ito. Ibig sabihin nito mga ka-LE, totoo nga at hindi na natin ito maitatanggi. Nagsimulang maubos ang American megafauna dahil sa ating mga ninuno. Ang mga kwentong yan ang magpapatunay na mali ang idea na ang pagbabalik natin sa sinaunang pamamaraan ng pamumuhay ay ang solusyon sa ating lumalalang negative impact sa kalikasan at sa mga hayop. Ang kasaysayan na mismo ang nagsabi na maski ang ating mga ninuno na itinuturing natin na mabuting halimbawa kung paano alagaan ang ating paligid ay hindi rin masyadong naiiba sa atin. Kapag pinagsama-sama natin ang extinction na nangyari sa iba't ibang kontinente, kasama ng extinction ng ibang species ng tao noong kumalat ang mga Homo sapiens sa mundo, makikita natin na ang paglaganap natin sa Earth ay ang isa sa pinakamalalang extinction na nasaksihan ng Animal Kingdom. Kahit na hindi natin isama ang mga namatay sa modernong panahon dahil sa mga ideology na ating pinaglalaban tulad ng mga mythology, religion at bansa, ang lahi ng Homo sapiens pa rin ang pinakamapanirang hayop na lumakad sa planetang ito. Ngayon mga ka-LE, mahirap maghanap ng solusyon sa problema nating ito. Tayong mga Homo sapiens kasi ay mga organismo lang din sa kalikasan at tulad ng ibang organismo, kinakailangan din nating pakinabangan ang kalikasan at lahat ng nandito para tayo ay mabuhay. Alam kong kontrobersyal ang usaping ito mga ka-LE, pero kung iisipin mo, wala tayong masyadong pinagkaiba sa mga tigre na pumapatay ng usa para sila ay makakain. Wala rin tayo masyadong pagpipilian. Kahit puro halaman na lang ang ating kainin at hindi na tayo pumatay ng mga hayop, ang ating pagsasaka rin ay nakakasira sa kalikasan. Hindi lang natin ito napapansin dahil ang pagsasaka ay hindi naman nagbubuga ng may itim na usok sa hangin, pero ito ay marami ring negative impact sa ating kapaligiran. Kapag tayo ay nagsasaka, nababago natin ang chemical composition ng lupa. Marami tayong mga insekto at mga parasites na napapatay at marami ring mga hayop ang nawawalan ng tahanan. Kapag tinigil naman natin ang pagsasaka, milyong-milyong tao naman ang mamamatay sa gutom. Kung iisipin nyo rin mga ka-LE, hindi rin natin pwedeng iwanan ang modernong buhay dahil ang ating global civilization lang ang may kakayahan na suportahan ang napakalaking populasyon ng Homo sapiens. Kinakailangan nating pag-igihan ang ating pag-aaral sa science hanggang sa makadiskubre tayo ng solusyon sa problemang ito. Maaring ang solusyon ay nandito lang sa Earth at maaari rin na ang solusyon ay nasa kalawakan at nasa ibang planeta. At ayan ang kwento ng pinakamapanganib na hayop sa buong mundo. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa bagay na ito? Naku mga ka-LE, comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan ha. Huwag niyong kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita nyo sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ha. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala ha. Mga ka-LE, sana nagkising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!